Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita ulit ang Panginoon kay Isaias, wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at tinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akaz ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Haring Ezekias ay isa sa mga kaunting mga mababait na hari sa kaharian ng Huda. Tinupad niya ang mga utos ng Diyos. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala siya kay Yahweh. Pinapakita sa kwentong ito ang kanyang tiwala. Nagkasakit siya at sinabi ni Propeta Isaias sa kanya na ayusin niya na ang kanyang mga bagay at ipatatawag na ang kanyang pamilya at magbigay na ng mga huling habilin kasi hindi na siya gagaling at malapit nang mamatay. Nung marinig niya ito, nilakasan niya ang kanyang loob na magdasal ng taimtim sa Diyos. Kasama sa kanyang dasal ay ang pagsabi sa Diyos na naglingkod naman siya ng tapat sa Kanya at sinikap naman niya na maging kalugod-lugod sa Diyos. Nakiusap siya na pahabain pa ang kanyang buhay. Ang Diyos ay nakikinig sa dasal ng mga matutuwid na mga tao. Kaya pinabalik niya si Propeta Isaias nang makita niya ang luha ng hari at narinig niya ang kanyang daing. Kaya dadagdagan pa niya ng 15 taon ang buhay niya at hindi siya hahayaang makuha ng mga Assyrians ang lungsod ng Jerusalem. Tinanong ni Ezekias, paano niya malalaman na ito nga ay ang salita ng Diyos? Ang tanda na binigay sa kanya ng propeta ay ang pagbalik ng orasan ng 10 guhit. Ang orasan nila noon ay nababase sa anino ng araw. Sa halip na maging pababa ang anino ng araw sa hagdanan, ito'y iiksi pa ng 10 baitang. At nangyari nga. Gumawa si Isaias ng pantapal at inilagay ito sa bukol ng hari at siya ay gumaling. Sinabi ni Santiago sa kanyang liham na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan sa harap ng Diyos. Nangyari ito kay Haring Ezekias. Naging tapat siya sa kanyang paghahari. Naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Ginapin niya ang kanyang pagiging hari upang ilapit ang mga tao sa Diyos. Dahil dito ang kanyang dasal
na pahabain pa ang kanyang buhay ay pinakinggan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mapagkait sa kanyang mga biyaya. Kapag nakita niya na may wastong disposisyon ang humihingi at ang kanyang hinihingi ay hindi naman labag sa kabutihan, ito'y kanyang pinagbibigyan. Tama ang disposisyon ni Haring Ezekias. Matuwid ang kanyang buhay at malaki ang kanyang tiwala sa Diyos. Sa pagpapahaba ng kanyang buhay, may pagkakataon pa siyang ipagpatuloy ang kanyang mabuting paghahari. Ang mahalaga ay hindi ang mahabang buhay, kundi ang buhay na nakapakapakinabang. Nagpapalawak ba ng kabutihan at kabanalan ang ating buhay? Salamat, Panginoon, sa paalaala na ang mahalaga ay hindi ang haba ng buhay, kundi ang buhay na may pakinabang para sa iba. Sana po maging tapat ako sa aking tungkulin sa buhay so that I may have a meaningful and useful life.